Manong, ikaw nang bahala dyan kay Jeyo, ha? I-ready mo ang kanyang babaunin at ihatid mo siya sa school. Papasok na ako ng company at marami pa akong gagawin. Kailangan kong magmadali ngayon. Sige po ma'am. Ako na po ang bahala kay Jeyo. Ma. Oh, gising ka na pala. Good morning, anak. Good morning ma. Can I talk you for a bit? Okay, what's on your mind? Ma, alam mo naman 'di ba? Lumaki na ako't lahat at nandito na. Good school, comfortable life, travels abroad, and I'm grateful, sobra. Pero lately, parang may kulang eh. Oh, kulang? Ano ang kulang, anak? Ama, gusto ko sana magpunta ng probinsya. Hindi lang bakasyon ma ha. Gusto ko sana talagang doon tumira. Kahit saglit lang. Oh, I'm shocked. Probinsya? Bakit naman biglang pumasok sa isip mo na pumunta ng probinsya, anak? Kasi ma, gusto ko pong maranasan yung simpleng buhay. Yung gumigising na walang aircon, kumakain ng lutong bahay, tumutulong sa araw-araw, yung hindi lahat nabibili ng pera. Anak, sanay ka sa ganitong buhay. Hindi madali doon. I know ma, pero exactly yun ang point ko. Gusto ko matutong maging matatag, maging grateful, kahit sa maliliit na bagay. Gusto ko maintindihan yung buhay ng mga taong hindi kasing swerte natin. Pero, hindi ka ba natatakot? Medyo. Pero mas nakakatakot na lumaki akong hindi ko alam kung paano mabuhay ng totoo at hindi pahalaga ng mga bagay na meron ako. Ma, hindi naman po ako tumatakas eh. Nagpapaalam po ako ng maayos. Babalik ako. Mas malinaw yung pag-iisip ko at mas marami ako matututunan doon. No, hindi kita papayagan pumunta ng probinsya. Lalo na without a guide of parents. Sobrang delikado sa probinsya. Alam mo yun, anak. Sige na, Manong, aalis na po ako. Ma, teka lang po. No, huwag ka makulit, Jeyo. Kung ayaw mong makatikim. Hindi na naman ako pinayagan. Grabe talaga. Sir, ihahanda ko na po yung baon nyo. Sabi po ni Madam. Sige po Manong, maraming salamat po. Mr. Dagit at sa lahat ng inyong mga tagapakinig, siguro ngayon lang may iba ang klase ng kwento ninyo. Masasabi kong sa lahat ng mga narinig kong kwento ninyo ay ito na siguro ang pinakakaibang kwento. Alam ko na maraming maaantig o maraming maiiyak sa kwentong ito. Ako po si Jeyo. Na mga oras na ito, Mr. Dagit, ay first year college pa lamang ako. Pumapasok po ako sa isang magandang paaralan sa Manila, private school. Ang aking ina naman ay CEO ng isang malaking kumpanya. Kaya namuhay ako ng maganda at payapa, Mr. Dagit. May kaya ang pamilya namin at hindi kami salat sa kahirapan. Masasabi kong wala na akong mahihiling pa at lahat siguro ng bagay na gustuin ko ay makukuha ko ng isang iglap. Ganong kaganda ang buhay namin sa Manila. Well, Mr. Dagit, hindi ko na po nakita ang aking ama simula pa lamang nung bata ako. Hindi na rin naman po sinabi at inungkat pa ni mama ang bagay na yon. Ni minsan kapag nagtanong ako sa kanya ay hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Hindi ko rin alam, Mr. Dagit, dahil mga oras na yon, batang musmus pa lamang po ako at hindi ko pa alam kung ano ang tunay na kwento ng nakaraan namin. Habang lumalaki ako ay doon mas lalong nagkakamero na maraming tanong sa isip ko. Mas lalong gusto kong ma-challenge ang sarili ko. Marami akong mga gustong matutunan sa buhay na hindi ko naaral noon. Katulad na lamang na maramdaman at makapunta ako ng probinsya. Ewan ko ba, sobrang obsessed ko na pumunta ng probinsya. Iyan niya ang isa sa mga pangarap ko. Gusto ko makapunta doon at maranasan ang buhay ng mga simpleng tao.
Bata pa lamang kasi ako ay naliligo na kami sa kayamanan. Kaya naman hindi ko masisisi ang sarili ko na hindi mag-crave sa mga ganong bagay. Kaya naman sa ating mga kadagit at sa inyo po Mr. Dagit ay taos-puso kong isasalaysay ang kwento kong ito at nawa po'y maraming maantig sa aking kwento. Jonard! Kamusta? Ayos naman. Ikaw, kamusta ka? Ayos din ako. Alam mo, lately, sinabi sa atin ni teacher, di ba? Ang lesson natin yun tungkol sa mga mahihirap sa probinsya. Pag-aaralan daw natin kung paano sila namumuhay. Saka kung ano yung buhay na meron doon. Oo. Naalala ko yun. Yung sinabi ni teacher. And exactly, yan din yung pinopoint ko kay mama kanina. Ayun nga lang. Gusto ko sana magpaalam sa kanya na makapunta ako ng probinsya. Para kahit papano yung mga naririnig natin sa klase ni sir, makita rin natin doon ang yun. Makita natin sa mga mata natin. Pero, ayaw kong payagan ni mama. Kasi nga daw, sobrang delikado daw. Province is dangerous para sa kanya. Grabe naman yung mama mo. Overprotective. Pero siguro maintindihan din natin yan. Kasi nga naman magulang siya. Kung may mangyari sa'yo masama doon, siya lang din naman yung mananagot ng konsensya niya. Tama ka naman. Pero alam mo, na-excite na talaga ako. Ewan ko ba, parang gustong gusto ko talagang pinag-uusapan yung mga buhay ng mga simpleng mamamayan. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Kasi tayo, bata pa lang tayo. Naranasan na natin na tumulog sa malambot na kama, kumain ng masasarap na pagkain, tapos gumala kung saan saan, mag-travel abroad. Gusto ko din maranasan yung, alam mo yun, parang gigising ka sa umaga, may mailiwanas na hangin, tapos may mga ginagawa kang mga bagay na ginagawa sa probinsya, katulad ng pagwawalis. Alam mo yun, parang ang sarap pala sa piling na may ganun. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin naman talaga maranasan yun. At kung papayagan ako ni daddy, siguro tayong dalawa magkakasama dun. Tama nga yung pre. At ang gusto ko kung titira tayo doon tayo sa bukid. Yung alam mo yun, sa isang kubo lang. Gusto ko ganun talaga. Yung parang sobrang hirap natin. Tayo lang yata yung nangangarap na maging mahirap. Hindi naman. Nangangarap tayo maranasan din yung nararanasan nila. Kasi nakaka-curious lang. Ano kaya yung pakiramdam ng ganun? Ewan ko din. Pero tara na, inintay na daw tayo ni sir. Baka mamaya malate pa tayo. Lagot tayo dun. Mr. Nugget, ng araw pong yon ay lubos ang sayang nararamdaman ko sa puso ko nang malaman ko na ngayon pala ituturo ni teacher ang mga bagay ng buhay ng mga simpleng mamamayan sa probinsya. Mr. Dagit, natutuwa po ako dahil sa project na yon ay natatalakay namin ang mga klase ng mga buhay ng bawat tao. May mayayaman, may mga may hirap. Business management po kasi ang course ko, Mr. Dagit. At lahat ng aming inaaral ay patungkol sa mga tao, lugar at syempre, negosyo. Kaya naman pagpasok namin ng school noon ay bumungad na agad sa amin ang aking teacher na si Sir Rico. Okay class, maupo ang lahat. Magtuturo na si sir. Naku, na-excite na ako. Sobrang saya siguro na malalaman natin yung mga bagay-bagay tungkol sa probinsya. Kaya nga at sa totoo lang, excited din talaga ako. Hindi ko talaga lilibanan kung ganito yung ituturo. Ewan ko ba, sobrang obsessed ko talaga sa probinsya. Hoy, kayong dalawa dyan. Matahimik lang kayo dahil magsisimula ng klase. So sabi nga natin lately, pag-uusapan natin ngayon ang mga payak na buhay ng mga kababayan natin sa probinsya. Yung mga taong nasa sa baba. Ano nga ba yung mga struggles and obstacle na pinagdadaanan nila? At ano yung mga mali nila nagawa sa buhay? Mahalaga ito sa pag-aaral ng business administration. Kasi dito makikita natin kung ano ba mga pagkakamali na nagagawa ng tao. Budgeting, savings at marami pang iba. Kaya simulan na natin ang ating pagtuturo. Okay, so hindi na ako magtatawag ng pangalan dahil nakapagtawag na naman tayo kanina.
at sasabihin na lang natin kung ano ang mga kailangan nating ituro. Okay? Na nagsimula na magturo ang teacher namin ay buong oras siguro ako nakangiti. Pinapakinggan lahat ng sinasabi niya. Sa probinsya kasi, magkaiba dito sa Manila. Kasi sa probinsya, marami mga resources. Oo, sabihin na natin marami ding resources dito sa Manila. Pero sa probinsya kasi, mas madaming mga halaman na pwedeng tumubo. Kaya mas maganda nga at doon mas marami tayong pwedeng maging negosyo. Katulad na lamang ng mga nagkakalakal doon. Marami ang mga umunlad at naging maganda ang buhay sa kanilang mga negosyo. Pero isa sa pinakamagandang agrikultura ng probinsya ay ang kanilang pagsasamahan at ang kanilang pagtutulungan. Iyon ang ugali ng mga Pilipino na dapat nating matutunan. Doon, marami ang mga nagtatanim, lalo na ang ating mga kababayan na nagpapalay at napaka-importante nila para sa ekonomiya. Bakit? Kasi doon ang gagaling lahat ng resources ng Pilipinas, kung saan ang mga nagpapalay ibinebenta ang kanilang mga naani sa mga kumpanya nagbebenta ng bigas at yun naman ang kinakain natin. Tama ba? Doon Mr. Dagit nakinig lamang po ako ng nakinig at pinapakinggan ko lahat ng aking maririnig na papasok sa tenga ko. Sobrang sarap pala sa pakiramdam na gusto mo yung tinuturo. Alam ko mga kadagit at Mr. Dagit, naramdaman nyo na rin ito sa sarili nyo. Noon nag-aaral pa lang kayo, may mga bagay na minsan yung itinuturo ng teacher natin ay sobrang sarap pakinggan at sobrang sarap matutunan. Katulad na lamang ng mga mahihirap. Gigising sila sa umaga, magwawalis, magluluto. Meron silang mga, ano ba tawag dito? Yung mga digatong na pinaglulutuan. At usually yung ginagamit nila ay kawali. Makikita natin dito sa picture. Medyo may kadumihan na yung kawali pero life is go on. Magpapatuloy pa rin yung buhay nila kahit mahirap. Yanan ang talagang mga buhay probinsya. Ito, tingnan nyo ito sa picture. Ito yung mga batang nangunguha ng bayabas. Masasaya sila, hindi ba? Nangunguha sila ng bayabas at kinakain nila. Minsan hinuhugasan, minsan hindi na. Ito pa, isang picture. Kita nyo may mga mangga, mga hinog na mangga. Kung makikita nyo yung mga prutas na yan, dito sa Manila napakamahal na ng mga prutas na yan. Lalo na yung mga saging, sili at kung ano-ano pa mga sangkap. Pero sa probinsya, libre mo lang makukuha yan. Bakit? Kasi doon, mas maraming oportunidad na tumubo ang mga halaman. Kasi doon, hindi marami ang mga sabintadong lugar. Doon Mr. Dagit, medyo nagegets ko na kung ano ang mga makikita ko sa probinsya. At sobrang lalo ako na-excite noon Mr. Dagit na pumunta doon. Sobrang pangarap ko na ngayon na makapunta doon, lalo pa sa mga narinig ko sa aming teacher. Leo, bakit ka napatayo? Pasensya na po, may itatanong lang po ako sir. Okay, sige. Sir, di ba po people in the province is yung iba po mas lamang yung kahirapan kaysa dun sa mga mayayaman. Tapos tinatalakay po natin dito yung buhay ng mga mahihirap. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo kung ano po ba yung kinakaharap nila ng mga struggles sa buhay? Saka ano po yung mga kailangan nilang gastusan sa probinsya? Magkaiba pa po ba yung dito sa Manila? Okay, magandang tanong. So well, sa tanong mong yan, ano pa ba yung mga kinagagastusan nila? Sarili lang din naman nila. Kuryente, tubig, pagkain, yan lang ang gastusin sa probinsya. Hindi katulad dito sa Maynila, kailangan may pang-commute ka, yung sahod mo, yung tax, lahat. Well, lahat naman tayo nagbabayad ng tax, but
mas mahal yung mga gastusin dito sa Maynila kaysa doon sa probinsya. Definitely, mas maliit ang cost o yung ginagastos sa probinsya dahil they are full of resources nga. Sabi ko nga kanina. So sana nasagot ko yung tanong mo. Okay po sir, salamat po. Doon Mr. Dagit ay napangiti na lang ako nang masagot ni sir ang tanong ko. Totoo naman talaga Mr. Dagit, mas maliit ang gastusin sa probinsya kaysa sa Maynila. Dahil nga mas maraming resources doon at mas maraming source of food na makukuha mo doon. At sumasang-ayon naman ako doon kay sir. Sinabi rin ni sir sa akin at nagpayo din siya ng mga pwedeng maging business doon sa probinsya. Kaya mas lalong lumaki ang interest ko na makapunta doon. Sinabi niya na kung kukuha kami at mag-aangkat kami ng mga prutas, buko, gulay at dadalhin sa Maynila ay magiging pwedeng doble o triple ang magiging kabayaran nito dahil mas mahal ang mga prutas at gulay dito sa Manila. Sa huling bahagi nga ng pagtuturo ni sir ay sinabi din niya sa amin ang aming project na ibibigay sa amin. Doon ay masayang-masaya naman ako dahil ang project na yon ay may kinalaman pa rin patungkol sa mga probinsya at sa mga taong mamamayan na naninirahan doon. Okay, so magbibigay muna ako ng assignment and project sa inyo for today. So you will kailangan nyo kumuha ng picture from Google or news. Marami naman tayo makukuha dyan ng picture ng mga tao sa probinsya, kahirapan, negosyo. Then you will submit it to me by tomorrow. Tapos kailangan i-recite nyo dito sa unahan kinabukasan kung para saan ba at ano ba yung nakikita nyo sa picture na yon. So kailangan yung ipaliwanag sa akin kung ano ba nakikita nyo doon at ano ang pwedeng maging source of income sa picture na yon at ano ang kwento sa picture na yon. So kailangan nyo rin mag-research, okay? Doon Mr. Dagit ay na-excite ako sa project na ibinigay sa amin ng aming teacher. Yon ay kumuha ng picture kung saan ang picture na yun ay ipapaliwanag namin kung ano nga ba ang kwento sa likod noon at kailangan ng picture na yon ay may kaugnayan sa probinsya at mga taong naninirahan doon, negosyo, gulay at kung ano-ano pang mga bagay na makikita sa probinsya. Katulad na lamang ng mga palayan at marami pang iba. Pag-uwi ko nga sa amin ay agad ko na ngang ginawa ang aking assignment. Kinuha ko ang aking Apple laptop noon. Doon ay isinearch ko ang maraming mga bagay na makikita ko sa probinsya. Marami akong mga nakitang litrato doon. Katulad na lamang ng mga sorbetero, mga nagtitinda ng pandesal, taho, mga palayan at kung ano-ano pa mga bagay na makikita natin sa probinsya. Maya-maya pa Mr. Dagit ay hindi ako makapag-decide kung anong picture ang kukuhanin ko at kung ano ba ang ipapaliwanag ko sa mga picture na yun. Nahihirapan ako Mr. Dagit. Pero pumasok sa isip ko na kailangan kong gawin ito dahil ito ay assignment. At natutuwa din naman ako sa ginagawa kong ito. Medyo hating gabi na nga noon ay hindi pa rin ako tapos sa aking assignment. Oh, anak. Uminom ka muna ng gatas. Hindi ka pa rin ba tapos dyan sa project mo? Aba, kanina mo pa ginagawa yan ah. Matulog ka muna. You need to sleep. Kailangan ko po kasi matapos tong assignment ko. Teacher said, kailangan masubmit ito by tomorrow. So, ayun, kailangan ko pong mas agad na magawa to. Pero you need to sleep and to rest. Aba, sabi mo dyan sa teacher mo, mahirap yung pinapagawa niyang assignment. Pag nainis ako dyan sa teacher mo, ako pupunta sa inyong school. Ma, hindi naman po kailangan ganun. Hindi po pwedeng maging aggressive tayo palagi. Saka maganda naman po kasi yung project na ibinigay ni sir. Ang totoo po, kahit anong oras naman po, kaya kong tapusin to eh. Ang gusto ko lang po talaga, makahanap ako ng picture na
Alam niyo po yun, yung talagang worth it. Yung may papaliwanag ko mo ng maayos. Gusto ko po kasing paghandaan talaga to eh. Kasi gustong gusto ko yung topic namin ngayon. Ano bang topic nyo ngayon? Sige nga. Yung topic po namin tungkol sa probinsya ma. Di ba po sinabi niyo sa akin dati? Sa probinsya din po kayo nakatira dati. Ama, sa totoo lang po, sobrang naku-curious po ako. Hindi ko pa po talaga nakakapunta ng probinsya eh. Gustong gusto ko po talagang malaman yung mga bagay na meron doon. At gusto ko pong maramdaman din yung mga pamumuhay doon. Anak, nanggaling ako sa probinsya. And panigurado ko, hindi mo magugustuhan ang buhay doon. So, yung kahibangan na ginagawa mo, na makapunta doon at maranasan mo ng mga bagay na nando doon, hindi yan magiging worth it sa pag-aaral mo sa college. You need to study a lot about dyan sa course mo, Business and Administration. Dahil gusto ko ikaw ang magmamana ng kumpanya natin. Hindi ko gusto na nandoon ka sa probinsya at doon ka magbi-business. Nagkakaintindihan tayo? Wala naman po akong sinabi na doon ako magbi-business. No. Ang sinasabi ko, do you understand? Naintindihan ko po ma. Pasensya na po. Okay. Mamaya-maya mag-rest ka na. Mag-sleep, okay? Yan ang milk. Uminom ka. Salamat po ma. Good night ma. Good night. Medyo may pagka-strikta ang nanay ko, Mr. Dagit, at totoo yun. Alam ko naman din, Mr. Dagit, na ginagawa niya ang lahat ng paghihigpit sa akin para na din sa safety ko. At syempre, gusto niya din kasi na mapabuti ang aking kapalaran, ang aking kinabukasan. Lagi niya kasi sinasabi sa akin, Mr. Dagit, na ako ang tagapagmana ng kanyang kumpanya. Sa mga panahon na hindi niya na kaya magtrabaho ay ako naman daw. Ang aking lolo at lola ay pumanaw na, Mr. Dagit. Kami na lang ni mama ang magkatuwang sa buhay. At aaminin ko, Mr. Dagit, minsan gusto ko rin po talagang malaman kung sino ang tunay kong ama. Hindi ko na po kasi siya nakita nung bata pa lamang ako. At ang lagi lang sinasabi sa akin ni mama ay hindi ko na yung makikita dahil wala na daw ito. Pero hindi ako kumbinsido sa mga sinasabi niya. Alam ko na buhay pa ito. At alam ko na nararamdaman ko sa puso ko na nandiyan lamang siya. Pero ang hindi ko alam, paano ko hahanapin. Kaya naman minsan ipinagsasawalang bahala ko na lang. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon, Mr. Dagit. Kaya hindi na rin pumapasok sa isip ko na hanapin pa ang aking tatay. Pero hindi rin naman po ako, Mr. Dagit, nawawala ng pag-asa na balang araw ay magkikita kami. Makalipas lamang ang ilang oras, Mr. Dagit, habang nag-i-scroll ako sa Google, ay maya-maya'y nakita ko na lamang sa YouTube ang isang balita. Isang matandang natutulog sa rilis ng tren. Doon ay umagaw agad ito ng pansin sa akin. Sa nakikita ko, Mr. Dagit, hindi pa naman gaanong katandaan ng lalaking yon. Sa makikita ko ay parang nasa 53 years old pa lamang ito. Pero sa nakikita ko sa kanya, Mr. Dagit, ay naaawa ako dahil doon siya natutulog sa rilis ng tren. Mismo at sa gitna iyon ng tren. Nakalagay sa article na yon at sa title doon na itong matandang ito ay matagal na daw nag-aantay doon at taon nang natutulog doon. At ang bagay na yon ang bumago sa akin. Doon na unti-unting nagkamero ng interes ang sarili ko na malaman kung sino ang matandang ito. Dahil nga sobrang naagaw nito ang atensyon ko. Pero bawal akong pumunta ng probinsya. Hindi ko alam kung paano ako pupunta doon. Kaya naman in-scroll ko lang at tiningnan ang description ng balitang ito. Nandoon din na nakalagay na may iniintay daw na tren ang matandang ito kaya doon ito tumitira sa riles. Sobrang naku-curious ako sa kanya at nahihiwagahan. Marami naman nagsasabi na hindi naman siya nasisiraan ng bait. Ang sabi lang ng iba, mas gusto daw nito palaging mapag-isa. Tiningnan ko din ang location nito, Mr. Dagit, at tinandaan ko
Gusto ko kasi balang araw ay baka mapuntahan ko ang matanda. Kaya naman ito ang napili ko. In-screenshot ko ito at ikinarap nang sa ganun ay kinabukasan ay may present ko sa aming teacher. Maagang maaga pa lamang ay nandoon na ako sa school at iniintay ko ang aking kaibigan na si Jomar. Maya-maya pa nga Mr. Dagit ay dumating na rin siya. Uy, Leo, ano napili mo? Napili? Yung sa picture? Oo, kasi ako, yung napili ko, isang matandang nagtitinda ng gulay sa may tabi ng daan. Yung matanda nagtitinda ng gulay sa tabing daan. Nakita ko rin yan sa Google. Sa totoo lang, lahat siguro ng mga picture sa Google na tingnan ko na. Hindi talaga ako makapili. Buti na lang, merong balita. Nakita ko kagad, matandang natutulog sa may riles ng tren. Kaya ayun yung ginawa ko. Ano? Matandang natutulog sa may riles ng tren? Anong connect? Di ba sabi nga, kailangan daw may makikita tayong source of income dyan. Saka, bakit naman ganun? Bakit siya natutulog dun? Ewan ko nga rin eh. Nahihiwagahan talaga ako sa matandang yun. Pero tingnan mo yung picture niya oh. Yung itsura niya, pagod na pagod, saka mahirap lang siya. Wala siyang tirahan. Diyan lang talaga siya natutulog sa gitna ng tren. I don't know. Pero may mali talaga. May iba akong nararamdaman eh. Parang gusto kong pag-aralan to. Pag-aralan na? Para ka naman scientist niyan. By the way, kailangan na natin pumunta sa school. Kasi mamaya ipipresenta na natin yung mga picture. Ano pala sasabihin mo dyan? Sasabihin ko isang mahihirap na mamamayan. Dahil sa poverty, nawalan siya ng tirahan. Kaya ayun, naghirap. Yun na lang ngayon sasabihin ko mamaya kay teacher. Ayos din naman yun. Tara na, pumasok na tayo. Doon niya Mr. Dagit ay pumasok na nga kami sa aming school. At pagpasok namin sa room namin ay naghahanda na nga si sir para sa isang recitation. Doon ay inihahanda na niya mga pangalan na tatawagin. Pagbunot niya ng papel ay agad na natawag ang kaibigan kong si Jomar. Tinawanan ko pa nga siya dahil siya ang unang natawag. Kamalas-malasan daw niya. Ay, ako na pala. Grabe. Pangalan ko yung binunot ni sir. Kitang-kita ko. Kailangan mong tanggapin na ikaw yung unang nabunot. Okay, so unang bubunutin natin sa recitation, Jomar Enriquez. Pumunta ka dito sa unahan para ikaw ay makapag-recite na. Ipakita mo yung picture mo at ipaliwanag, okay? Okay po sir. Magandang umaga, mga classmate. At sa lahat na nandito, lalo na po kay sir. Magandang umaga po. Yung napili ko po, isang matandang nagtitinda ng gulay sa may tabi ng daan. Kung makikita po natin, meron naman din pong income na magagawa dito. Bakit? Kasi business yung ginagawa niya. At yung nakikita ko ditong mas maganda, nasa tamang lokasyon siya. Good spot. Bakit? Kasi nga, yung spot na to, marami mga taong dumadaan. At syempre, yung gulay, yan yung pangunahin na gustong-gusto ng mga tao. Saka pangunahing resources na kailangan ng tao. Kasi pagkain ito. Sabi nga, yung food ang pinakakailangan ng tao. At masasabi ko na maganda tong ginagawa ni nanay. Kasi mabilis siya makakaubos sa dami ng taong dumadaan sa daan na to. Kaya naman kahit mahirap, laban pa rin yung buhay. Maganda, palakpakan natin. Doon ay pinalakpakan niya ang kaibigan kong si Jomar. Maya-maya pa ay bumunot na ng pangalawang pangalan ang aming teacher na si Sir Rico. Nakita ko na binunot niya ang pangalan ko. Kaya naman, okay, so una nating tatawagin at pangalawang tatawagin, pangalan nito, Leo Hernandez. Punta ka na dito sa unahan at ipakita mong picture mo at ipaliwanag mo. Yes po sir. Good morning classmate and good morning sir. This is my recitation and this is my presentation. I would like to share this moment sa lahat ng mga taong nakikinig, lalo na sa aking mga fellow classmate.
Sa totoo lang po, at to be honest, medyo ginabi po talaga ako late night. Kasi nga po, sobrang tagal po ng pagre-research na ginawa ko. Wala po talaga akong makita kasi na magandang picture at gusto ko kasi kung pipili ako ng picture yung worth it eh. Napili ko po kasi yung picture na to. Alam ko nakita nyo na rin to. Binalita po kasi ito, sir. Yung matanda na natutulog sa may gilid ng tren o sa may gilid ng riles. Yeah, pero ang sabi nila wala na dumadaan na tren dyan. And ewan ko ba sa matandang yan dahil iniintay niya daw yung tren. Wala naman daw tren na nadaan dyan sa riles na yan. So taon na daw yan nag-iintay dyan. Yes po, nabasa ko nga pa yun sa description. Yung matanda na to, taon na daw po itong nandito at nakatira sa may riles ng tren. Ang dahilan nun, may inintay daw siya na tren na dumating. Pero yung tren na yun hindi na po yung dadating kasi putol na daw po yung release na to at sira na. Kaya nakakaawa po yung kalagayan niya, no? Dahil sa kakulangan ng edukasyon at financial problem, nangyari to sa kanya. Siguro lang kung mas magiging marunong siya sa paghawak ng pera, mas alam niya kung ano yung mga dapat gawin kapag mga ganitong klase ng bagay yung dumating sa buhay niya. Pero nakakaawa pa rin po kasi, sir, hindi ko rin po alam talaga yung eksaktong kwento ng matandang to. At gusto ko pang i-research to, sir, kahit hindi nyo na to project. Gusto ko ipagpatuloy yung pagre-research dito sa matanda na to. Kasi they got my attention. Kasi gustong-gusto ko talagang makapunta ng probinsya para malaman ng mga buhay doon. But my mommy disagree. Hindi siya pumapayag eh. Pero kailangan kong patunayan sa kanya na makakapagtapos ako ng pag-aaral at makakapunta rin ako ng probinsya. So yun, babalik tayo dito sa picture na dala ko. Itong matanda na to, hindi ko rin kilala siya. Pero sa nakikita ko sa kanya, pagod na yung katawan niya at nanghihina na siya. Siguro wala tayong makikita na source of income sa picture na to. Pero magbibigay ito ng aral sa atin na kailangan nating mas maging magsumikap sa buhay. At sabi nga, edukasyon ang pinaka-importante sa buhay. Dahil kung ayaw nyo matulad sa matanda na to, well, hindi ko naman siya ginajudge. Pero in fact, nangyari. Pero sana lang may makapagsabi sa kanya, may makapagkwento sa kanya na yung iniintay niyang tren hindi na dadating. Kasi taon na daw talaga siya nakatira dito sa riles ng tren. Yun lamang po, sir. Maraming salamat po. Maganda. Exactly, maganda ang sinabi mo. Marami nga tayong matututunan sa kwentong yan at yes, nakita ko rin yan sa balita. Kaya naman palakpakan natin si Leo sa kanyang presentation. Napakaganda, Leo. Kahit ginabi ka, sabi mo nga, sa pagre-research, maganda naman yung naging presentation mo. So, magiging maganda rin ang grade ko sa'yo. Good job! Doon ay nagpalakpakan ang aking mga kaklase at nagsigawan pa. Sabay tiningnan ko ulit ang litrato. Litrato ng matandang natutulog sa gitna ng riles ng tren. Mr. Dagit, hindi ko pa rin po talaga alam kung ano ang kwento sa likod nito. At yun ang bagay na gusto kong malaman. Ngayon, mga conclusion pa lamang ang aking nahawakan. Pero hindi ko pa lubos na alam ang kwento sa likod nito. Kaya naman ang bagay na yun ang aking pinapanalangin na sana dumating sa buhay ko na mapag-aralan ko to lahat. Natapos sa magapo na yon na masaya naman ang pagtuturo ni Sir sa amin. Ang totoo niya, Mr. Dagit, mabait naman talaga si Sir Rico. Ang ayaw niya lang ay yung hindi sumusunod sa kanya at mga tamad na estudyante. Ayon kasi sa kanya ay sayang daw ang pinangtutuition ng mga magulang kung hindi susunod sa kanya at hindi gagawa ng mga alituntunin sa paaralan. Ang totoo kasi niya, Mr. Dagit, ay nasa 300,000 pesos ang aking tuition. Ganong kalaki, Mr. Dagit. Kaya naman ako, kahit mahirap ang pag-aaral ay iginagapang ko talaga.
Gusto ko kasi masuklian ng nanay ko ng isang diploma. Pagkatapos nga ng aming klase ay umuwi na rin nga kami. Masayang masaya naman kami nag-uwi noon. Kasabay ko pa pag-uwi noon ng aking kaibigan na si Jomar. Kinongrats niya ako sa aking magandang presentation. Akala niya raw wala akong magiging explanation sa aking picture. Pero sinabi ko sa kanya na marami akong explanation na pwedeng gawin sa matandang yon. At ang gusto ko nga ay pag-aralan ito. Pag-uwi ko nga sa amin ay tiningnan ko pa rin ang litrato na yon. Isinave ko ito sa aking laptop at doon ay nag-research pa ako ng patungkol sa matandang ito. Nakita ko rin doon na aggressive pala ang matandang ito, Mr. Dagi. Minsan nananakit ito kapag ginugulo siya doon sa kanyang lugar. Ayaw niya na merong nakikialam sa kanya. Kaya mas lalo pang nagkameron ako ng interes sa matandang iyon. Dahil gusto kong malaman kung ano ang punot dulo ng pag-init ng ulo niya, kung bakit siya nandoon at kung bakit ilang taon na niyang iniintay ang tren na kahit kailan ay hindi na dadating. Anak, gabi na. Meron ka na naman bang project? Ma, wala po akong project ngayon pero nagre-research po kasi ako tungkol dun sa picture na nakuha ko. Picture? Yan ba yung sinasabi mong assignment sa akin kahapon? Opo ma. Ang totoo po niyan, medyo naku-curious lang po talaga ako sa matandang to. Alam ko po hindi po kayo nanonood ng balita pero binalita po kasi ito sa TV, saka sa internet, sa social media, kalat na din ito. Matandang natutulog sa may gitna ng release ng tren. Marami na mga vlogger nagpunta doon. Pinapanood ko nga po yung iba eh. Pero hindi pa rin po nila malaman kung ano yung kwento talaga ng matandang to. Kasi po, hindi to umiimik at nagiging aggressive pa kapag nilalapitan. Kaya gustong gusto ko talagang pag-aralan at i-research to. For what? Para saan? Gusto mo bang tulungan yung matanda? Siguro parang ganun ma. I want to help. Gusto kong tulungan yung matanda. Pero hindi ko alam kung paano ma eh. Kasi hindi naman po talaga ako makakapunta ng probinsya kasi ayaw niyo po akong payagan, di ba? No! Lalo na't diyan ka pupunta. Napakadelikado ng lugar na yan. Eh baka mamaya maraming mga taong hindi maganda nasa isip. Pinoprotektahan lang kita, anak. And patingin niya ako ng picture na yan. Ito po ma. Oh, natutulog siya sa gitna ng release ng tren? Wow! Hindi ba siya nasasagasaan? Ama, ang sabi po kasi yung release na to putol na. Kaya wala na daw po talagang dumadaan dyan. Okay. So what's the point? Bakit siya nandyan? Yun nga po yung hindi alam ng mga tao. Kaya maraming mga vlogger at maraming mga newscaster na ang pumupunta dyan para interviewin yung matanda. Ang kaso lang talaga mailap yung matandang to. At hindi sila maka-approach. Saka yun, kaya nire-research ko ma. So, paano tayo makakapagbigay ng tulong sa matandang yan? Naawa din kasi ako sa kanya. I don't know ma. Siguro wala naman tong GCash or what. At saka kung magpapadala man tayo sa ibang tao baka ibulsa lang eh. Pero kung magbibigay tayo ng tulong maganda, tayo mismo pupunta doon. Oh, ganun ba? Pero magre-research din ako tungkol dyan. Kasi sinusuportahan ko naman lahat ng mga bagay na gusto mo anak. At kapag makakapagbigay tayo ng tulong sa matanda na yan, ibibigay natin. Pwede nating idaan sa mga vlogger. Sila paniguradong hindi naman sila manloloko. Ibibigay nila doon sa matanda kung ano man yung tulong na gusto nating ibigay. Tama po yun ma. Salamat po ma. Para nyo na rin po akong tinulungan kung tutulungan nyo yung matandang to. Grabe ka naman. Parang hindi naman kita tinutulungan na. Yung pag-aaral mo pa lang eh. Pasensya na po ma. Pero sana po hayaan nyo muna po akong i-research to ngayon. Kasi medyo naku-curious po talaga ako eh. Okay lang yan anak. Ang mahalaga,
meron kang pake sa kapwa mo. Yan naman ang gusto kong makita sa iyo eh. Gusto kong lumaki kang mabuting bata at may malasakit sa kapwa. Kasi yan ang tinuturo sa akin palagi ng lolo at lola mo. Gusto ko na ipamana din sa iyo lahat yun. Kasi syempre, darating ang araw, ikaw maghahawak ng kumpanya natin. So kailangan, maalam ka din makisama. Sige na, tutulog na ako. Basta, ibigay mo sa akin yung link niyan para makapag-research din ako at makita ko kung paano tayo makakatulong sa matandang yan. Sa sinabing yun ni Mama, Mr. Dagit ay para ako nabunutan ng tinik. Oo, Mr. Dagit, gusto ko pong tulungan yung matanda. Pero dahil isa pa lang akong di hamak na estudyante, wala naman akong hawak na malaking pera. Oo, mayaman kami, pero si Mama lang yun. Nasasama lang ako sa yaman niya dahil anak niya ako. Wala po akong malaking savings, Mr. Dagit. Dahil wala pa naman akong sinasahod. Ang aking nagiging pera lang ay ang allowance na ibinibigay sa akin ni Mama. At masayang masaya na ako at thankful at grateful na ako doon. Lalo pa at pinag-iigihan ko ang aking pagpasok. Kinabukasan niya sa paaralan, doon na nga ako nag-research din kung paano ako makakapagpaabot ng tulong sa matanda. Oh, pre, ano yung nililikot-likot mo sa cellphone mo? Ito ba? Google Map. Google Map? Bakit? May pupuntahan ka ba? Hindi naman. Tinitingnan ko kasi kung gaano yung kalayo yung probinsya na to. Dito daw kasi yung location ng matanda. Yung matanda pa rin ba? Tapos na tayo dyan hanggang ngayon nire-research mo pa din? Hindi naman sa ganun. Sabi ko nga kay teacher, di ba? Kahit hindi niya na project to, ipagpapatuloy kong pag-aaral sa matandang to. Kasi naku-curious talaga ako. Ganun ba? Parang malayo yata yan Malayo nga. Saka tinanong ko na din kay Manong yung lugar na to. Sabi niya mga 2 hours daw yung biyahe. Malayo nga yan pare. Pero malilate na tayo Kailangan na natin magmadali. Oo, Mr. Dagit, sinearch ko din ang location ng matanda na yon. At isinend ko kay Mama kung saan matatagpuan ang matanda na yon. Nagbabaka sakali ako na baka sakaling puntahan ni Mama yon. Alam ko naman kasi si Mama, Mr. Dagit. Sobrang bait niya. Sobrang buti niya. At alam ko na kapag ako ang humiling sa kanya na tumulong sa iba, ay hindi niya yung matatanggihan. Pero ngayon kasi, Mr. Dagit, ay maraming pinagkakabisihan si Mama lalo na sa aming kumpanya. Marami siyang mga dapat unahin at mga kailangang gawin sa kumpanya namin. Ang kumpanya kasi namin, Mr. Dagit, sa mga hindi nakakalam, kami po yung factory na gumagawa ng mga tsinelas. At hindi ko na lamang din po papangalanan yung aming kumpanya. At well, totoo po yan. Mayaman po kami dahil 2 na po ang branch ni Mama. Yung isang branch ay pag-aari niya din. Kaya naman, Mr. Dagit, sobrang saya ko sa buhay ko dahil kahit papaano, gustong gusto ko matulungan yung matanda na nakita ko sa internet. Kahit hindi kami magkadugo, nararamdaman ko na magaan ang loob ko sa kanya. Nagpatuloy pa nga mga araw at kinukulit ko ng kinukulit si Mama. Sabi ko sa kanya, gusto ko mapuntahan ang matandang iyon. At palagi naman siyang nagsasabi ng hindi pwede. Nakita na rin ni Mama kung saan siya pwede magpadala ng pera upang sa ganun ay maitulong sa matanda. Nakilala niya ang isang vlogger kung saan paulit-ulit daw pumupunta ang vlogger na yun sa lugar na yun. At doon siya nagpadala ng pera upang ipadala yon sa matanda. Pero hindi pa makalapit ang vlogger na yon at hindi niya ma-approach ang matanda. Bakit? Dahil masyado daw agresibo ito. Namamato at nananakit daw ito kapag may lumalapit. Kaya naman humahanap pa rin sila ng tiyempo. Mabait ang vlogger na yon, Mr. Dagit, dahil kahit papaano hindi naman niya ibinulsa mga perang donasyon ng mga tao para sa matanda. Nakalaan yon lahat para doon. Sobrang sumikat ang matandang yun, Mr. Dagit, ng panahon na yon.
To the point na lagi itong nasa top rated na mga content dito sa YouTube. Pagkatapos nga ng araw ng klase namin, doon niya Mr. Dagit ay paulit-ulit kong nire-research ang update sa matandang yon at wala pa rin pinagbabago. Ayaw niyang umalis doon. Marami ng mga rescuer ang pumunta doon pero hindi talaga siya mapaalis doon. Lagi niyang sinasabi, iintayin niya ang tren na makabalik. Yun lagi ang bukang bibig niya. Oh, pre, tara na, magkakantin na tayo. Para tayo ay kumain na. Teka lang, inire-research ko yung matanda kung anong update sa kanya ngayon. Yan pa rin yung nire-research mo? Nung nakaraang buwan pa yan ah. Oo pre, gustong gusto ko talagang malaman yung kwento ng matandang to. Saka nagpadala na si mama ng tulong dito no. Hindi pa lang talaga may bigay nung vlogger kasi palagi siyang itinataboy ng matanda. Mainit lagi yung ulo. Mainit yung ulo? Grabe naman yung matandang yan. Tinutulungan na, mainit pa yung ulo. Alam mo, hindi rin natin masisisi yung tao. Malay mo kasi masakit yung pinagdaanan niya sa nakaraan. Alam mo, hindi tayo pwede mag-judge ng tao base lamang sa nakikita natin. Kung hindi natin alam yung kwento sa nakaraan, mas maigi pang manahimik tayo. Sige na. Pasensya na. Pero kailangan na natin kumain pre. Nagugutom na rin kasi ako eh. Kahit naman ako nagugutom na din eh. Tara na, umorder na tayo ng pagkain. Doon ay habang kumakain kami ay hindi pa rin nawawala sa mata ko ang cellphone ko. Scroll dito, scroll doon. Napapansin na rin ni mama ang sobrang pagiging obsessed ko sa matandang yon. Palagi ko itong tinitingnan. Pati ang mga probinsya, tinitingnan ko. Anak, palagi mo nalang tinitingnan yung cellphone mo ah. Lagi na lang yan ang laman ng newsfeed mo. Ano bang meron sa matandang yan at ayaw mo ng tantanan? Ma, gusto ko lang naman subaybayan yung buhay ng matanda kung ano mangyayari sa kanya sa hinaharap. Marami na rin mga rescuer yung pumunta pero hindi pa rin makuha yung matanda. Ayaw daw umalis dun. Anak, may buhay ka namang sayo eh. Hindi mo kailangang pakalman yan. Saka nakapagpadala na tayo ng pera dyan, hindi ba? Yun na nga ma. Pero, ewan ko ba? Hindi talaga ako mapanatag eh. Gusto ko talagang pag-aralan to. Well, marami akong aasakusuhin sa kumpanya ngayon. Sinabi mo rin naman na wala kang pasok ngayon. Si Jomar, nagchat siya sa akin. Pupunta daw siya ngayon dito, tatambay. Basta kayo nang bahala dito. Nagsabi na din naman ako kay Manang na siya na maglinis ng mga pinagkalahatan nyo. Si Manong naman ang dyan lang sa labas. Kapag may pupuntahan kayo ni Jomar, pwede nyo siyang pag-drive-in para maihatid kayo. Sige ma, maraming salamat po. Nakita ko nga si mama na sumakay na sa kanyang kotse. Well, Mr. Dagit, ako lang po ang may driver sa amin. Yun ay si Manong Eduardo. Palagi niya akong pinapag-drive papunta ng school at sinusundo niya ako. Si mama naman ay walang driver. Dahil mas gusto nga ni mama na siya daw ang mag-drive. Sabi niya kasi, mas tiwala siya sa kanyang sarili kaysa sa iba. Pero hindi niya na daw kasi niya kaya akong ihatid, kaya pinagkakatiwala niya sa iba ang aking pagpasok. Maya-maya pa nga ay kumatok na si Jomar sa amin. Pinapasok naman siya ng guard. Medyo may kalakihan ang bahay namin kaya marami ring guard doon, Mr. Dagi. Uy, Leo, tatambay ako dito. Hay nako, nakapahinga din tayo sa school na yan. Buti na lang wala tayong pasok ngayon. Oh, sinesearch mo pa rin yung matanda? Ano ba yan? Nakita mo pa? Lagi ko naman nakikita at nahuhuli yan sa'yo. Grabe pre. Kaano-ano mo ba yung matanda na yan? Baka mamaya lolo mo yan ha? Lolo ka dyan. Patay na yung lolo ko no. Saka naawa lang talaga ako sa kanya. Gusto ko siyang pag-aralan. Pag-aralan? Alam mo, patagal ang patagal. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mo bang magnegosyo o gusto mo maging doktor? Pag-aaralan mo yung matanda? Hindi pre. Alam mo yun, nakaka-curious lang. Saka gusto ko talaga makapunta ng probinsya pre. Minsan yan, naiisip ko ng tumakas dito eh. Grabe ka naman sa tumakas.
Lagot ka sa mama mo kapag narinig ka nun. Kapag narinig ka ng mga guard na isumbong ko sa mama mo, naku, mapapalo ka nun. Mapapalo ah. Ang laki-laki ko na para paluin. Pero tinan mo oh, nagiging mas agresibo pa yung matanda habang tumatagal. Dahil sa mga vlogger na lumalapit. Lagi niyang sinisigaw, iintay niya yung tren. Tapos may lumabas na litrato. Itong tren na to. Ano yan? Parang lumang tren na yan ah. Ito nga daw yung inaantay ng matanda. Kasi nakita daw dun sa bag ng matanda yung picture na to. Pinicturean daw ng isang vlogger. Kaya ayan, ikinalat niya sa social media. Na-research mo na ba yung tren na yan? Na-research ko na tong tren na to. Ang sabi, lumang tren na nga daw ito at matagal nang walang biyahe. Kasi nga sira na yung ruta. Sira na yung release. Kaya hindi na talaga nakakabiyahe. Pero alam mo, nakaka-curious nga yung matandang yan. Parang 2 buwan mo na yatang sinisikap na aralin yan ah. Oo nga eh. Kung papayagan lang talaga ako ni mama na makapunta ng probinsya, naku, kakagating ko talaga agad. Hay nako pre, alam mo, kailangan muna natin na tanggapin na hindi pa talaga ngayon ang panahon na payagan ka ng mama mo. Alam mo, panigurado ko papayagan ka rin nun. Kaya nga eh. Teka lang, di ba nandiyan si Manong? Oo, si Manong Eduardo, yung driver namin. Oo, bakit hindi mo... Oh, teka. Anong hindi mong, wag mong sabihing iniisip mo na pumunta tayo ng probinsya ngayon? Di ba, matagal mawawala ngayon ng mama mo? Sabi mo yun di ba? Mag-i-stay muna siya dun sa kumpanya niya? Bakit hindi mo gawin kasabwat yung si Manong? Nako po, delikado tong iniisip mo ha. Baka mamaya matimbog tayo ni mama nito. Pre, di ba gusto mong puntahan niya matandang yan? Wala naman siguro masama kung puntahan mo ngayon. Isaglit ka lang naman dun eh. Kapag nakita mo siya, nakausap mo siya ng konti, umuwi ka na din. At least, mawawala yung pagka-obsess mo sa kanya. Hindi mo na siya palaging re-research para makita mo siya ng personal. Tama ka din oh. May point ka din naman. Manong! Teka lang po sir. Bakit po? Manong, may sasabihin po sana ako sa inyo. Pero wag muna po kayo maingay ha. Sa atin lang po sana. Opo, wag po kayo maingay. Kasi may plano po siyang umalis. Ano ba naman to? Sinabi agad. Manong, ganito po. Sa akin lang po kayo makinig. Huwag dyan kay Jomar. Grabe ka naman sa akin pre. Di ba kasali ako sa plano nyo? Teka lang po. Isa-isa lang po. Manong, ganito po kasi. Magdadrive po kayo ngayon papunta ng probinsya. Oo. Papunta po ng probinsya? Alam po ba ito ng mama nyo? Manong, wag nyo na pong ilakas. Ako po ang bahala sa inyo. Babayaran ko po kayo. Basta ihatid nyo lang po ako doon sa kahit saglit lang. Naku po, malilintikan po ko sa mama nyo niyan. Manong, panigurado po magiging worth it yung pagpunta natin probinsya. Gustong gusto ko na po talagang pumunta doon, Manong. Kaya pagbigyan nyo na po ako. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko po kayo ng triple para sa pagdadrive nyo papuntang probinsya. Saglit lang naman po to, baka hindi po magalit si mama. Saka kung maaari po, hindi ako bababa ng van. Gusto ko lang talaga makita yung matandang yun. Saka gusto ko makarating ng probinsya. Hindi po kasi alam to ni madam eh. Baka po ako yung madali niya kapag nalaman niya. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Ako po ang bahala sa inyo. Matagal namin niligawan noon si Manong bago namin siya napapayag. Kaya namang kinuha na niya ang susi ng aming van at doon sumakay na kami ni Jomar. Dala-dala ko noon ang mga biskwit na babaunin ko pati na rin ang bag na may mga lamang damit kung sakasakaling magtagal kami doon. Tumawag na rin ako kay mama at humingi ako ng pera nang sa ganun ay kahit papaano ay may pang-budget kami. Sinabi ko lang sa kanya na pang-budget ko yun ng ilang araw. Matagal kasing mawawala si mama sa amin, Mr. Dagi. At kaya naman naisip naming pumunta sandali ng probinsya. Nang makarating nga kami ng probinsya,
ay nagulat na lamang ako at parang tatalo ng puso ko. First time kong makarating sa lugar na yon, Mr. Dagi. Sobrang saya. First time kong makakita ng mga palayan, Mr. Dagi. Ng mga madadaming mga puno. Hindi kasi ganoon sa Manila, Mr. Dagi. Sa Manila kasi ay maraming mga building. Dito ay napakaraming mga buhay na mga puno. Dumaan din kami sa palengke noon, Mr. Dagit, upang bumili ng mga makakain ng matandang yon kung sakaling makapunta kami doon. Ibibigay namin ito sa kanya bilang tulong. Pagdating nga namin doon ay nakita na namin ang riles doon. Wala doon ang matanda, Mr. Dagit. Nakasilip lamang ako noon sa may bintana ng aming van. Malapit lang naman ang riles at tanaw yon, malapit sa kalsada. Doon ay may mga nakita rin akong vlogger. Parang iniintay din nila ang pagbabalik ng matanda. Maya-maya pa'y naubos na unti-unti ang mga vlogger doon dahil hindi pa rin dumadating ang matanda. Hanggang sa kami na lang ang natira doon. Ang van na lang namin. Oh, sir. Mamaya pa po ba tayo aalis? Mamaya pa. Hindi pa bumabalik yung matanda. Ito na. Nandiyan yung matanda. May dala siyang sako. Pre, ang galing no. Nakita natin siya sa personal. Grabe. Napakapayat pala niya. Grabe. Naawa ako sa kanya. Dalhin na natin yung pagkain. Teka lang po, sir. Mag-ingat muna po kayo. Huwag muna po kayo lumabas. Baka po kung may mangyari sa inyo, ako mapapagalitan ni madam. Pinanood lang namin mula sa loob ng van ang matanda habang ito ay nagmumuni-muni. Nakatulala lang ito. Doon ay nakaupo at marang may iniintay. Maya-maya pa nga ay hindi na ako nakatiis, Mr. Dagi. Ang ipinangako ko sa aming driver na si Manong na doon lang ako sa van ay hindi ko na naipangako sa kanya dahil na rin siguro sa dugso ng aking damdamin. Matagal kong inintay ang pagkakataong to, Mr. Dagi, na makausap ang matanda. Sir, saan po kayo pupunta? Teka lang, Manong. Hintayin niyo po ako dyan. Susunod ako sa'yo. Dali mo yung mga pagkain. Doon ay pinuntahan na nga namin ng matanda. Nasa harap niya na ako. Nakatingin siya sa akin ng masama. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Huwag po kayong magalit sa akin. May dala lang po kaming pagkain. Makikialam na naman kayo. Mga vlogger kayo, hindi ba? Kaya nga ako umalis dito kanina kasi maraming vlogger, nakikita ko. Tapos ngayon, babalik kayo. Hindi po. Ang totoo po niyan, matagal ko na po kayo nakikita sa internet. Lagi ko po kayong sinesearch. Gusto ko lang po talaga kayong bigyan ng tulong at saka gusto ko malaman kung ano yung kwento sa... Wala akong pake sa iyo. Umalis kayo dito. Alam ko po na may pinagdaanan kayo sa nakaraan. Alam ko pong hindi naging madali yung buhay nyo noon. Kaya siguro ganito yung nagiging sagot nyo sa mga taong gustong tumulong sa inyo. Pero nararamdaman ko po kayo. Alam ko po na mahirap po yung pinagdadaanan nyo. At ako bilang tao at kapwa, gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko malaman yung kwento kung bakit kayo nandito at inihintay nyo yung tren. Inihintay ko yung tren. May importanteng tao akong inihintay. Pero hindi na po dadating yung tren. Kailangan nyo pong maunawaan yun. Sira na po ang release na ito. Sa may dulo. Putol po yan. Nakita rin po namin at nadaanan. At yung tren na inihintay nyo po, matagal na po na phase out. Hindi na po bumabiyahe at wala na pong ruta. Kailangan nyo po maunawaan na yung bagay na inihintay nyo wala na po. Wala akong pake sa'yo. Hindi ka ba alis dito? Siguro po ganun po talaga yung magiging reaction nyo sa akin. Hindi po ako masamang tao. Sana po tanggapin nyo po itong pagkain. Inabot ko nga ang pagkain sa kanya. Pero nagulat ako, Mr. Dagit, nang habang inaabot ko sa kanya ang pagkain ay tumayo siya at hinawakan ang damit ko. Tatakbo pa sana ako noon pero inabutan niya ang likod ng damit ko.
Sobrang natakot ako ng Mr. Dagit. Ang aking driver naman na si Manong ay agad na bumaba sa van upang tulungan ako. Nakipag-agawan siya sa matanda. Doon ay habang nakikipag-agawan siya, napunit ang damit ko. Kitang-kita na doon ang likod ko, Mr. Dagit, dahil nabutas ito. Nagulat na lamang ako nang tiningnan ko ang matanda na nakatayo lang ito at nakatitig sa likod ko. Humarap ulit ako sa kanya at tiningnan ko ang kanyang muka. Gulat na gulat siya, naiiyak, at hindi ko alam kung ano ba nangyayari sa kanya. Sa mga panahon na yun, naiisip ko na baka nasisiraan siya ng bait. Pero isang bagay ang gumulat sa akin. Ay, patawarin mo ko. Saan ang galing yung peklat mo? Iyang peklat mo, saan ang galing? Ito po. Hindi ko po alam. Sabi po ng mama ko, inborn na daw po ito eh. Ikaw nga ang anak ko, Leo. Ikaw ang anak ko, si Leo. Doon ay yumakap siya sa akin. Ang mama mo si Imelda. Sobrang nagulat ako sa mga sinabi niya, Mr. Dagit. Marami siyang mga binanggit na pangalan. Yung nanay ko, lolo at lola ko. Alam niya ang pangalan. Kaya nagulat din ako, Mr. Dagit, kung bakit niya nalaman yun. Nagpakilala siya na siya daw ang aking ama. Doon ay medyo nagka-interes ako at parang medyo nakukuha niya ang loob ko na totoo ang sinasabi niya. Dahil nga kilala niya ang aking magulang. At dahil din sa peklat daw sa likod ko, kaya niya nalaman na ako ang kanyang anak. At doon ay nga siya nagkwento. Bata ka pa lang. Sanggol ka pa lang nang iwalay ka ng mama mo sa akin. Maaga na buntis ang nanay mo. Bata pa lang siya at matanda ako. Kaya hindi nagustuhan ng magulang ng nanay mo. Inilayo nila sa akin ang nanay mo kasama ka. Isinakay ka sa tren. Umalis yung tren na yon. At naiwan ako dito mag-isa. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bahay natin. Ayaw ko maalala mga masasayang araw natin kasama nanay mo. Hindi ko alam kung sa kanila dinala pero sa Maynila daw. Malaki ang Maynila at hindi ko alam ang pasikot-sikot doon. Pero nakita kitang muli, anak. Matagal kitang inantay. Nasaan ang mama mo? Si Imelda. Nasaan? Nakatulala lang ako habang lumuluha. Ibig sabihin, kayo po yung nawawala kong papa? Kaya po pala matagal kayo nag-aantay dito. Dahil sa tren na yon. Ngayon ko lang po nalaman ang kwentong yan. Kaya noon, Mr. Dagit, dahil nga may sarili na naman akong kapabilidad na patunayan ang sarili ko, isinama ko ang matandang ito. Isinakay namin siya sa van papunta sa Manila at dinala sa bahay. Nang malaman ito ni mama ay sobrang nagalit ito, Mr. Dagit. Pero nang sabihin ko ang katagang ito ang papa ko, nag-iba ang mood niya. Agad siyang umuwi sa amin. Pag uwi niya doon, agad niya na agad namukhaan ang lalaking kasama ko. Paulo, ikaw na ba yan? Diyos ko. Imelda, ang tagal kitang inintay. Ba't hindi mo ko binalikan? Paulo, patawarin mo ako. Doon ko napatunayan na ito nga ang kasintahan ng aking mama. At siya nga ang aking papa. Sumama na lang ako noon, Mr. Dagit, sa pagyayakapan nila. At hindi ko ma-imagine, Mr. Dagit, kung ano ang pakiramdam noon. Sobrang saya at sobrang emosyon na naghahalo. Iba't iba, samot-sari. Napuno ng emosyon ang lugar na yon. Pati ang mga guard, lahat sila ay nagtataka. Si Manong ay alam naman na nangyari, kaya hindi rin siya nagtaka. Sina Manang, nagtaka din sila. Lahat sila hindi alam ang nangyayari. Bakit kami yumayakap sa isang
madungis na tao. Nang malaman nila na ito ang papa ko, doon lang sila lahat nag-iyakan. At ang gabing yon, Mr. Dagit, ay hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Dahil sa aking pagsisiyasat, dahil sa aking makulit na imahinasyon, muli kong natagpuan ang aking papa. Mas lalo ko pa pong ginalingan ang pag-aaral noon dahil hindi na lamang si mama ang inspirasyon ko, kundi nandiyan na din si papa. Napagalitan pa noon si Manong pero ipinagtanggol ko siya, Mr. Dagit. Ipinangako ko kasi kay Manong na kung pagagalitan siya ni mama, ako ang nandiyan para sumalo ng lahat ng galit ni mama. At nawala din naman ang galit ni mama dahil nakita niyang muli ang kanyang minamahal na kasintahan. Ngayon ay muli silang pinagtagpo. Kung minsan may mga panahon na hindi pa talaga para sa atin ang bagay, kailangan nating itong intayin kahit gaanong katagal. Katulad na lamang ng pagpayag at hindi pagpayag ni mama na pumunta ako ng probinsya. Binigay din ng Panginoon ang oras na makapunta ako doon. Katulad na lamang din ng aking papa na matagal nang nanirahan sa Riles upang intayin ang tren na hindi naman dadating. Pero dumating din ang panahon na ang Panginoon ang naglapit ng bagay na hinahanap niya. Maraming mga taong tumatawa dahil sa kanyang kahibangan. Pero ngayon, nagbunga ang lahat ng kanyang pag-aantay. At alam na ng lahat ng mga tao ang sagot sa kung bakit matagal na niyang iniintay ang tren sa pagbalik. Lahat ng mga tao, nang malaman ang kwento namin, lahat sila ay nag-iyakan. Pati nga ang kaibigan kong si Jomar ay hindi makapaniwala sa nangyaring yon. Sobrang rare daw na nangyari sa buhay ko. Ang matagal ko ng pinag-aaralan ay siya palang aking tunay na ama. Kaya naman, Mr. Dagit, at sa lahat ng inyong mga kadagit, maraming salamat po sa pagbasa at pagtalakay ng kwento ko sa inyong channel. Alam ko kasi na sa inyong channel ay may babahagi na maganda ang aking kwento. Kaya't dito ko sinubukang isend ang aking istorya. Maraming salamat, at sa mga kadagit natin na nandito pa rin at nakikinig, maraming salamat sa inyo. Lalo na sa mga palagi nagko-comment at palagi nagla-like and share ng ating video. Sa mga bago pa lamang po ay mag-subscribe na kayo at i-hit na rin ang notification bell. I-hit na rin ang like button at syempre mag-comment po kayo sa ating comment section, nang sa ganon ay palagi pa po tayong ma-inspire na magbigay ng mga bidyong kapupulutan ng aral, istorya at motibasyon. Muli, ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. Sa bawat araw na dumarating, may bagong simula. Dagit TV ang kasama mo sa